Bakit sila nagkalat? Kasi nga nagkaroon ng persecution, di ba? Nagkawat-awat, nagkahiwa-hiwalay, mga kapatid. Parang negative siya, pero actually naging positive siya. Bakit? Dumami ang gawain ng Panginoon, mga kapatid. Kumalat ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Can you say amen? Amen. Kaya minsan, ang Diyos, yung negative na nangyayari sa atin, He can turn it into something positive. Right. Everybody say amen. Amen. Diba sa Bible, si Barnabas and Paul, dahil kay John Mark ay nagkahiwalay sila, nag-split. Pero anong magandang nangyari? Dumami ang missionary. Everybody say amen. Amen. Oh, Book of Acts, di ba? Sa Book of Acts, sama-sama together sila. Anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng persecution, mga kapatid ko. Right. At dahil doon, kumalat ang ebanghelyo. Oh, maganda yung sama-sama together. Pero ang utos ng Diyos, humayo kayo. Ayan, sabi mo sa katabi mo, humayo ka naman. Ayaw ka naman. Kaya sa anniversary, mag-invite ka. Everybody say, praise the Lord. Oh, baka mamaya, aalog-alog tayo sa anniversary, ha? Oh, nadagdagan pa naman yung bayad natin, mga kapatid. Kaya kailangan mag-invite kayo. Ayan, sabi mo sa katabi mo, invite din. Ayan. So, ano ang purpose ng letter? Ayan. It is actually a farewell letter. Ayan, namamaalam na si Pedro kasi nga maedad na siya eh. Pero bago siya namaalam, nagbigay siya ng babala, mga kapatid, ng paalaala against false teaching. Sabihin mo nga, false teaching. False teaching. And encouraging them to grow. Ayan, kahit kasi may false teachings, kung ikaw ay lumalago sa Panginoon at ikaw ay napifeed ng living manna from heaven, hindi ka maaapektuhan ng mga bagay na yan. No? Pero kung ikaw ay immature, ayan, madali kang mauto. Yes. Hello? Di ba? Minsan nga yung maedad na, nauuto pa eh. Kaya how much more kung hindi ka mature sa Panginoon. Alright, so next screen. Mga kapatid. Ayan, eto na yung simula. Anong sabi sa ating scripture? You, therefore, beloved or beloved, mga kapatid. Kung may katabi mo, sabi mo, you. Tingnan mo yung mata, sabi mo, it's you. Yan, oo. Hindi ibang tao. Di ba? Tayo, mahilig tayong magtuturo eh. Anong sabi ng matatanda? Huwag kang turo ng turo, baka manuno ka. Di ba? Mamaya-maya, yung labi mo, ganun lang kalaki. Di ba? Yun yung mga paniniwala ng mga matatanda. Lalo na, di ba, pumunta ka sa creek. Oh, tapos walang mga tao dyan. Naniniwala sila na may mga maligno dyan, mga creek. Kaya huwag ka raw turo ng turo. Eh tayo pa namang Pilipino, hilig. Kaya ending na magayo yung lips mo. Alright. So dito mapapansin ninyo, Peter started with a term of endearment. Ayan. Sa madaling salita, yung kausap niya, mga kapatid, hindi others, no? Hindi sila ibang tao. Hindi sila tagalabas, mga kapatid. Sila ay kapamilya, sila ay mga minamahal. Ayan. Can you say amen? Amen. Masarap ba pag minamahal ka? Yes. Kasi ang kabaliktaran niya, minumura ka. O, diba? Ito totoo naman diba? Oh. Mas mainam yung ikaw ay minamahal. Oh. Kaya si Pedro, sa kanyang panimula pa lang sa ating scripture, mga kapatid, mga minamahal ko sa Panginoong Jesucristo. Paul addressed them as beloved. Ayan. Agapetoi. Sa Greek yan, mga kapatid. Ayan. Kasi yung word na love is agape. Ayan. So yung minamahal, agapetoi. A word rooted in divine, self-sacrificing love. Ito ay isang pastor na nangungusap sa kanyang mga kawan, mga kapatid. No? Kaya ang sabi niya, minamahal. Mahal ko kayo sa pagmamahal ng ating Panginoon. With the love of the Lord. Can you say amen? Amen. Kaya matakot ka kapag yung isang pastor nagsasabi sa'yo, I love you. At
nagme-message sa'yo. Abay, delikado na yan. Hello? Kaya ako mga kapatid, ay alam yan na mga kapatid at sa mga leaders natin. Maingat ako sa mga message. Kaya bihira ako mag-message. Hello? No, kasi may danger dun eh. Ha? May danger dun. Baka magka-misunderstanding, yung mga ganon, di ba? Tapos minsan, yung isang ang pastor, nagka-miss-send lang eh. Nag-cause na kaagad ng problema. No, ipapadala siguro sana niya sa kanyang mahal. Napunta sa mura, mga kapatid. Problema na ngayon yan. Everybody say amen. Amen. Kaya mag-ingat din tayo. Ayan. So si Pedro, address to all. Sabi mo, para sa lahat. Hindi sa isang individual, mga kapatid. Kung hindi, para sa buong iglesia ng Panginoon. At ito yung connector. No? May connection kasi. Therefore. Bakit may therefore, di ba, Pastor Juby? Kasi meron na siyang sinulat before. Merong 1 Peter. Sabihin mo, 1 Peter. 1 Peter. Yun. Sabi ng isang kaibigan, klase ko sa Bible School. Nagsisimula pa lang kami. Sabi niya, alam mo, Brad, dalawa pala ang Pedro sa Bible. Sabi ko, paano mo nasabing dalawa? Isa lang ang Pedro sa Bible. Sabi niya, hindi. May unang Pedro at may ikalawang Pedro. Hindi po mga kapatid. Isa lang yung Pedro. Everybody say amen. Amen. Ang ibig sabihin nun, sumulat siya nung una at may pangalawa siyang liham. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya pag nagbabasa kayo ng Bible, huwag niyong sineseparate yung mga scripture na yan. Magkasama yan sila. Tulad ng 1 Timothy, 2 Timothy. Nagtuloy lang mga kapatid. Can you say amen? Amen. Unang Korinto, ikalawang Korinto. Actually, napakaganda niyan eh. Pag inaral mo ang unang Korinto, pag ano lang natin, pag lilinaw lang natin, makikita niyo, puro rebuke si Pablo doon. Sa unang Korinto. Meron sa inyo diyang fornicator. Kayo, pag communion, ginagawa ninyong party. Etc. Ang dami niyang nagkaka-division kayo, hiwa-hiwalay kayo, may mga grupo-grupo kayo. Pagdating ng ikalawang Korinto, salamat sa Diyos. Yung nag-commit ng kasalanan ay nagpasako. Tanggapin niyo siya. Actually, matindi pa nga sabi niya, ibigay niyo kay Satanas ang taong yan. Oo, sa unang Korinto. Pagdating na ikalawang Korinto, dahil ang taong ito ay nagpakumbaba at nagpasako, tanggapin niyo siya. Everybody say amen. Amen. Paano na lang kung walang ikalawang Korinto? Di ba? Hindi natin alam kung ano ang nangyari. Tapos nagka